At hindi ka nagkakamali. Walang iba, kundi si Leslie. Handa na ba kayo sa exciting part? Love story na to. Kung inaakala nyo na magkakilala si Gusion at si Leslie, dyan kayo nagkakamali. Kasi ito lang ang kanilang unang pagkikita. Itinali pa nga ni Leslie si Gusion ng pabaliktad. At nang magising siya, may nakatutok agad na sniper sa kanyang ulo. At sinabi ni Leslie, "Ibigay mo sa akin ang Heart of Anima." "Ibigay mo sa akin ang Heart of Anima." Sabi naman ni Gusion, "Ibaba mo ako." Bumaril pa etong si Leslie at talagang tinetret etong si Gusion. Sabi ni Leslie, "Kailangan ko pa bang itanong sa'yo ng pangalawang beses?" Nakita ni Gusion ang badge sa damit ni Leslie at nalaman niya, na-recognize niya na si Leslie ay galing sa pamilya ng Vance, isang royal family din sa Monian Empire. Sabi ni Gusion, "Paano ko ibibigay sa'yo? Nakatali nga ako." Sabi naman ni Leslie, "Hindi ako nakikipaglaro. Ano bang lalaruin ko? Tinali mo nga ako." Kaya naman napagpasyahan ni Leslie na tanggalin na ang tali kay Gusion. At bigla namang kumawala si Gusion at tumakbo. Dito na sila naghabulan at nagputukan nung gabi. Bakit? Yun nakalagay sa comics eh. Sige, ulitin natin. Dito hinabol ni Leslie si Gusion at pinagbabaril. Okay na. Ang problema, may nakasalubong sila ng mga halimaw. Sobrang daming halimaw. At imbes na tulungan ni Gusion, etong si Leslie ay tumakas lang ito. Kaya naman nainis si ate mo girl. Pero, nung malapit ng makagat ng halimaw si Leslie, biglang may dagger na tumama doon sa halimaw. At hindi pala siya iniwan ni Gusion. Sabi pa nga ni Gusion, "Mukhang kailangan mo ng tulong ko." "Hindi ah." At dito na sila, nakipaglaban side by side. Dahil sobrang dami nga ng mga halimaw at walang malakas sa marami, dito na nila napagpasyahan na tumakas na at tumakbo. Pero napunta sila sa dead end. "Tignan mo kung saan mo tayo dinala," sabi ni Gusion. "Mas magandang choice ka ba?" sabi ni Leslie. Talagang mahiling mag-away tong dalawang to. Minsan kasi talaga kung sino pa yung lagi nag-aaway, sila yung nagkakatuluyan eh. Sabi dito ni Leslie, wala nang ibang paraan. Sabi naman ni Gusion, "Baliw ka ba?" Tag sila nang tuloy-tuloy papunta sa isang madilim na kuweba. Kumuha ng kahoy etong si Gusion at sinindihan para magkaroon ng ilaw. "Nasaan na tayo?" sabi ni Gusion. At nagulat si Leslie dahil nakahawak pa pala siya sa braso ni Gusion. Bumitaw agad siya. "Arte ni ate mo girl, nasa kuweba tayo. Kailangan natin humanap ng ibang daan palabas," sabi ni Leslie. Tapos may dalawang ahas na biglang sumugod kay Leslie. At sinagip na naman siya ni Gusion. Talagang savior etong si Gusion ah. Pero dito napansin ni Gusion na hindi okay ang itsura ni Leslie. Nalaman niya na meron palang sugat si Leslie sa kanang binti. Kaya naman etong si Kuya mo Gusion pumilas ng piraso ng kanyang damit at ibinuhol doon sa sugat ni Leslie. Inilig si Leslie, sabi niya, "Parang na to." Inilig naman talaga si ate mo girl. Tamis men. Dito first time nagpasalamat ni Leslie. Sabi niya, "Salamat." Medyo soft na. Kasi medyo kinilig na eh. Sabi naman ni Gusion, "Sundan mo ko, sharpshooter." At habang hinahanap nila ang lagusan, dito nila napagkwentuhan ang kanilang mga buhay-buhay. Yes, nag-heart-to-heart talk. Kinuwento ni Gusion ang kanilang storya, kung paano ba siya napadpad doon at kung paano siya itinakbil ng kanilang sariling pamilya. Medyo na-touch naman tong si ate mo girl. Kwento rin ni Leslie na kaya niya ito ginagawa ay para kay Harley, sa kanyang nakababatang kapatid. At dito nakakita sila ng dead end, pero may parang hangin na lumalabas mula dito. Kaya naman hinanap nila ang soft part ng dead end na ito. Kaya naman nakalabas na sila sa kuweba. Napaka-arty na ng part na to. Sabi ni Gusion, "Itatali mo pa ba ako next time na hanapin mo ang Heart of Anima?" Sabi naman ni ate girl, "Hayaan kita makatakas ngayon. Pero sa susunod, kailangan mo nang ibigay ito sa akin." See you soon, sharpshooter. Sharpshooter ang tawag ni Gusion kay Leslie. At dahil sa kanilang karanasan na iniligtas ni Leslie si Gusion, tapos niligtas ni Gusion si Leslie, tapos niligtas ni Gusion si Leslie ulit, at niligtas nila ang isa't isa, nagkamabutihan sila at nagkaroon sila ng pagtingin sa isa't isa. Ang problema, may nakalimutan ata itong si Kuya mo Gusion. Noong mga bata pa, sina Gusion, nagkasundo ang House of Paxley at ang Baroque family, ang pamilya ni Guinevere.
na ipakasal ang kanilang mga anak. Wala namang sinabi sa storya na si Gusion at si Guinevere ay talagang arranged marriage. Hindi sinabi na silang dalawa talaga yon. Pero ang malinaw na binanggit sa story ni Guinevere, kahit i-check nyo pa mismo sa Mobile Legend, isang araw, hinahanap ni Guinevere ang kanyang kuya na si Lancelot nang bigla niyang makilala at makita si Gusion. Dahil meron silang common interest at common struggle, naging close sila at nahulog sa isa't isa. Yun talaga yung nakasulat. Nauna talaga si Guinevere. Unang minahal or first love based sa story ni Gusion si Guinevere kaysa kay Leslie. Pero bakit kaya naunang magkaroon si Gusion at Leslie ng Valentine skin? Initsipwera si Guinevere. At mula dito, hindi na natin alam kung ano ang kasunod ng storya. Wala nang nilabas si Mobile Legends. Oo, crush ni Gusion si Leslie at crush din ni Leslie si Gusion. Pero ang naunang karelasyon ay walang iba kundi si Guinevere. Hay, ewan, ang daming kabit-kabit kay Muntun. Sana nag-enjoy kayo sa ating storytelling at maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.